Ang tunog ng nabasag na porselana ang unang bumasag sa katahimikan. Sinundan ito ng isang kolektibong paghinga mula sa iilang customer sa loob ng cafe. Para kay Rose, ang tunog na yon ay parang isang putok ng baril, isang hudyat ng katapusan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa kumakalat na maitim na mantsa sa mamahaling puting polo ng lalaking nasa harapan niya. Kape, mainit na kape. Sa isang lalaking mukhang kayang bumili hindi lang ng buong kafe, kundi ng buong gusaling kinatatayuan nito. Sir, patawad po. Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa purong takot. Ito na yon. Ito na ang katapusan ng trabaho niya. Paano na ang bayad sa upa? Ang gamot ng kanyang ina? Hindi kumibo ang lalaki. Nakatayo lang ito, mas matangkad sa kanya ng halos isang talampakan. Ang anino nito ay sapat na para lamunin ang kanyang buong pagkatao. Sa likod nito, dalawang lalaking nakaitim na suit ang biglang humakbang, pero isang senyas lang mula sa kamay ng kanilang amo at muli silang naging mga estatwa. Napalunok si Rose. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib na lang ang kanyang naririnig. Pinilit niyang itaas ang kanyang tingin. Doon niya nakita ang mukha nito. Isang mukhang hindi mo malilimutan. Matalim na mga panga, mga matang kasing dilim ng gabing walang bituin, at isang pilat na halos hindi makita sa gilid ng kanyang kaliwang kilay. Walang emosyon sa mukha nito. Mas nakakatakot ang kawalan ng emosyon kaysa sa galit. Hindi ko po sinasadya, sir. Babayaran ko na la. Natigil siya sa pagsasalita. Paano niya babayaran? Ang presyo ng polo shirt nito ay siguradong katumbas na ng 3 buwan niyang sahod. Naghihintay siya ng sigaw, ng mura, ng kahit anong marahas na reaksyon. Pero wala. Tanging katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. At sa gitna ng katahimikang yon, may isang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng damit ng lalaki. Napabaling ang tingin ni Rose sa pinanggalingan nito. Isang batang babae, marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang, na may malalaking mga matang, tila may sariling kwento. Nakatago ito sa likod ng binti ng lalaki at ngayon lang niya napansin. Ang mga mata ng bata ay nakatitig sa kanya. Hindi takot, hindi galit, kundi puno ng pagkilala, puno ng pananabik. Dahan-dahan, itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay at itinuro siya. Isang salita ang lumabas sa mga labi nito. Isang salita na malinaw. At sa sobrang linaw ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Mama! Ang buong kafe ay tila huminto sa pag-ikot. Naramdaman ni Rose ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Maging ang dalawang lalaki sa likod ng amo nila ay hindi maitago ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang reaksyon ng lalaking nabuhusan niya ng kape. Ang dating blangkong mukha nito ay nabasag. Ang mga mata nitong madilim ay nanlaki, nakatitig hindi sa kanya, kundi sa sariling anak. Tila ngayon lang din nito narinig magsalita ang bata. Pagkatapos ng ilang segundong tila walang hanggan, dahan-dahang ibinalik ng lalaki ang tingin sa kanya. Wala na ang lamig. Napalitan ito ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na hindi niya mabasa. Isang intensidad na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Lumakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa mismong harapan niya at sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat ng bakal, sinabi nito ang mga salitang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi ka aalis. Sasama ka sa amin. Walang nagsalita sa loob ng itim at marangyang sasakyan. Para kay Lorenzo Moretti, ang katahimikan ay isang sandata. Isang paraan upang sukatin ang isang tao. At habang minamasdan niya ang babaeng katabi niya, mula sa sulok ng kanyang mga mata, sinusubukan niyang basahin ito. Si Rose. Isang pangalang simple,
Pangkaraniwan, tulad ng babae mismo, nakayuko ito. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang luma at kupas na bag, nanginginig. Takot. Iyon ang unang emosyong malinaw na malinaw. Pero may iba pa. Sa ilalim ng takot, mayroong pagkalito. At marahil, kaunting pagtataka. Hindi siya isang hangal. Alam ni Lorenzo na ang mga ganitong pagkakataon, isang aksidente, isang salita, ay madalas na planado. Sa mundo niya, walang nagkataon lang. Lahat ay may dahilan. Lahat ay may presyo. Ngunit ang salitang mama, ang salitang iyon, mula sa mga labi ng kanyang anak na si Lily, ay isang bagay na hindi niya kayang ilagay sa anumang kalkulasyon. 4 na taon. 4 na taon ng mga pinakamahuhusay na doktor at therapist. 4 na taon ng nakakabinging katahimikan mula sa sarili niyang anak. At sa isang iglap, isang estrangherong waitress ang bumasag dito. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking bakal na tarangkahan ng kanyang mansyon, nakita ni Lorenzo ang bahagyang pag-angat ng ulo ni Rose. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagkamangha at takot. Ang kanyang tahanan, na para sa kanya ay isang kuta, isang fortress laban sa mga kaaway, ay tila isang palasyo mula sa ibang mundo para sa babae. Baba, utos niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Agad na bumukas ang pinto sa gilid ni Rose. Inalalayan ng isa sa kanyang mga tauhan. Sumunod si Lorenzo at sa pagbaba niya, naroon si Lily, hawak ng kanyang yaya, naghihintay sa may pinto ng mansyon. Nang makita ni Lily si Rose, isang bagay na hindi pa nakikita ni Lorenzo kailanman ang nangyari. Bumitaw ang bata mula sa kanyang yaya at sa mga paang tila nag-aalangan, ngunit determinado, lumapit ito kay Rose. Hindi ito nagsalita, ngunit hinawakan nito ang kamay ni Rose. Ang maliliit nitong daliri ay humigpit na tila takot na muling mawala ang hawak. Napako si Lorenzo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang anak, na laging umiiwas sa hawak ng kahit sino, maliban sa kanya, ay kusa ngayong lumapit sa isang estranghera. Dahan-dahang pinisil ni Rose ang kamay ng bata. At doon, sa ilalim ng liwanag, mula sa malaking chandelier sa entrance hall, nakita ni Lorenzo ang isang himala. Ngumiti si Lily. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti, ngunit isang tunay na ngiti, isang pagbabago sa dating laging malungkot nitong mukha. At naramdaman ni Lorenzo ang unti-unting pagbitak ng yelong bumabalot sa kanyang puso. Pag-asa. Isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Pero kasunod ng pag-asa ay ang lason ng pagdududa. Isang palabas. Ganito ba siya kahusay na artista? Dahan-dahang lumuhod si Rose upang magpantay sila ni Lily, isang kilos na puno ng lambing. Hello, bulong niya sa bata. Isang simpleng salita. Pero para kay Lorenzo, tunog nito'y isang awit. Lorenzo pinsan. Isang boses ang bumasag sa sandali. Lumingon si Lorenzo at nakita si Isabela, ang kanyang pinsan, na papalapit na may ngiti sa mga labi. Isang nangiting perpektong-perpekto, tulad ng lahat ng bagay tungkol sa kanya. Narinig ko ang nangyari sa cafe, sabi ni Isabela. Ang mga mata ay mabilis na sinuri si Rose mula ulo hanggang paa. At sino naman itong... Siya si Rose, sagot ni Lorenzo. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Kasama siya ni Lily. Lumapit si Isabela kay Rose at ngumiti ng mas matamis. Pasensya ka na sa sitwasyon. Gagawin ni Kuya Lorenzo ang lahat para kay Lily. Bawat salita ay tila pulot. Ngunit para kay Lorenzo, may pahiwatig ito. Isa ka lang gamit, isang kasangkapan. Ipinag-utos ni Lorenzo sa mga katulong na ihatid si Rose at Lily sa playroom. Siya naman ay nagtungo sa kanyang opisina, ang kanyang totoong kaharian. Isang silid na malamig, moderno, at napapalibutan ng mga monitor ng security camera. Sa isang pindot, lumitaw sa pinakamalaking screen ang imahe mula sa playroom. Nakaupo si Rose sa sahig, at si Lily ay nasa tabi niya.
Ipinapakita ang paborito nitong libro ng mga larawan. Walang nagsasalita, pero nakikita ni Lorenzo ang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Nakita niya kung paanong itinuro ni Rose ang isang larawan ng ibon at pagkatapos ay mahinang humuni ng isang kantang pambata. At si Lily, ang kanyang tahimik na anak, ay sumandal sa balikat ni Rose. Isang parte ni Lorenzo ang gustong maniwala. Isang parte niya ang gustong magtiwala sa himalang nagaganap sa harapan na niya. Ngunit ang mas malaking parte, ang bahaging hinubog ng karahasan at kataksilan, ay sumisigaw ng babala. Sino ang babaeng ito? Ano ang gusto niya? Ira? O mas malala pa, ipinadala ba siya ng isa sa mga kaaway ko? Ang pag-asang nararamdaman niya ay nagpaparamdam sa kanya na siya'y mahina. At kinasusuklaman ni Lorenzo ang pakiramdam na yon. Hindi niya maaring pakawalan si Rose. Hindi pa. Ngunit hindi rin siya maaring magtiwala. Kaya gagawin niya ang tanging alam niyang paraan. Kokontrolin niya ang sitwasyon. Matapos ang isang oras, ipinatawag niya si Rose sa kanyang opisina. Nang pumasok si Rose, ang tapang na ipinakita niya kanina kasama si Lily ay tila naglaho. Muli siyang naging isang maliit na ibon sa harap ng isang agila. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lorenzo. Mula sa ibabaw ng kanyang malaking lamesa na gawa sa mahogany, itinulak niya papalapit kay Rose ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento. "Mananatili ka dito?" sabi niya. Ang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang argumento. Magsisilbi kang kasama ni Lily, ang kanyang ina. Kung yun ang gusto mo, babayaran ka ng malaki, mas malaki pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Huminto siya, tinitigan si Rose ng diretso sa mga mata upang maintindihan nito ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Pero hindi ka aalis sa mansyon na ito nang wala ang aking pahintulot. Hindi ka makikipag-ugnayan sa kahit sino sa labas. Iyan ang mga kondisyon. Ang gabi sa mansyon ng mga Moretti ay may sariling uri ng katahimikan. Isang katahimikang mabigat, na tila may bigat ng mga sekretong hindi masabi at ng kapangyarihang hindi maikakaila. Para kay Rose, ang katahimikang yon ay nakakabingi, nakakasakal. 2 araw na ang lumipas mula nang pumasok siya sa gintong hawlang ito. Ang kanyang kwarto ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Ang mga kumot ay gawa sa seda at ang pagkain ay laging masasarap. Ngunit sa bawat pagngiti sa kanya ni Lily, sa bawat sandaling nararamdaman niya ang init ng pagtitiwala ng bata, isang malaking kasalanan ang tumutusok sa kanyang dibdib. Isa siyang kasinungalingan. Isang upahang aktres sa isang palabas na hindi niya naiintindihan. Kaya naman sa 3 gabi, habang ang buong bahay ay natutulog na, gumawa siya ng desisyon. Tahimik siyang bumangon. Walang sapin sa paa, naglakad siya sa malambot na carpet. Ang tanging dala niya ay ang luma niyang bag. Sa loob nito, ang iilan niyang damit, ang kupas na litrato ng kanyang mga magulang, at ang kaunting perang naipon niya. Ito ang buong buhay niya. At ibabawi niya ito. Pinakinggan niya ang pintuan. Walang ingay. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura. Isang maliit na click ang tunog nito na para sa kanya ay kasing lakas ng isang pagsabog. Sumilip siya sa madilim na pasilyo. Walang tao. Bawat hakbang niya ay pinag-aralan. Bawat anino ay tila isang bantay. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang drumbeat na sumasabay sa kanyang takot. Naalala niya ang daan palabas, pababa, sa engrandeng hagdanan, lampas sa sala kung saan nakasabit ang isang malaking painting ng isang babaeng hindi ngumingiti, at diretso sa pinto sa likod na patungo sa hardin. Ang hardin, iyon ang pinakamalaking hadlang. Isa itong malawak na maze ng mga halaman at mamahaling bulaklak na papalibutan ng mataas na pader. Ngunit kaninang hapon,
Habang naglalaro sila ni Lily, napansin niya ang isang maliit na gate sa pinakadulong bahagi na tila ginagamit ng mga hardinero. Iyon ang kanyang pag-asa. Nakarating siya sa hardin. Ang malamig na hamog sa damuhan ay gumising sa kanyang mga paa. Ang hangin ng gabi ay malaya. At iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumakbo siya. Hindi mabilis, ngunit tuloy-tuloy. Ang mga mata ay nakatuon sa maliit na gate sa dulo. Nang marating niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang siradura. Bukas, hindi nakalock, isang himala. Nang marinig niya ang click ng pagbukas ng gate, isang bugso ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Humakbang siya palabas. Sa wakas, malaya na siya. Ngunit ang kalayaang yon ay hindi nagtagal. Isang dumadagundong na tunog ng humaharurot na gulong ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Dalawang itim na van, walang plaka, ang huminto ng biglaan sa harap ng gate. Bago pa man maintindihan ni Rose ang nangyayari, bumukas ang mga bintana nito at sinundan ito ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga bala ay tumama sa pader ng mansyon, lumilikha ng mga alikabok at maliit na tipak ng semento. Napasigaw si Rose at napaupo sa lupa. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang ulo. Ito ba ang mundo ni Lorenzo? Isang mundo kung saan ang mga bala ay parang ulan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Lorenzo, hindi suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng itim na t-shirt at pantalon. Ngunit ang aura niya ay mas delikado pa kaysa dati. Sa isang kamay, hawak niya ang isang baril. Nang makita siya ng mga nasa van, ang mga putok ay bumaling sa direksyon niya. "Dapa!" sigaw ni Lorenzo. Pero si Rose ay hindi makagalaw. Tila napako sa lupa dahil sa takot. Sa isang iglap, nasa harapan na niya si Lorenzo. Hindi siya nito hinila. Sa halip, ginamit nito ang sariling katawan bilang panangga. Niyakap siya pababa sa lupa habang patuloy ang pag-ulan ng bala sa kanilang paligid. Naramdaman ni Rose ang init ng katawan nito, ang tibay ng mga braso nito at ang malakas na pagtibok ng puso nito o baka puso niya. Narinig niya ang isang ungol mula kay Lorenzo, isang tunog ng sakit na pinipigilan. At kasing bilis ng pagsisimula nito, natapos din ang lahat. Ang mga tauhan ni Lorenzo ay lumabas mula sa iba't ibang sulok ng ari-arian, armado rin, at nagsimulang gumanti ng putok. Ang dalawang van ay mabilis na umatras at nawala sa dilim. Katahimikan. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabibigat na paghinga nilang dalawa at ang amoy ng pulbura sa hangin. Dahan-dahang tumayo si Lorenzo at tinulungan siyang makatayo. Tiningnan niya si Rose at ang mga mata nito ay nagliliyab, isang pinaghalong galit at pag-aalala. "Okay ka lang?" tanong nito. Ang boses ay magaspang. Tumangulang si Rose, hindi makapagsalita. Doon niya napansin ang dugo. May mantsa ng dugo sa gilid ng itim na t-shirt ni Lorenzo, sa may braso. "May tama ka," halos pabulong niyang sabi. Hindi ito pinansin ni Lorenzo. Tiningnan lang niya ang bukas na gate, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Ang lahat ng pag-aalala sa mukha nito ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Pumasok sila pabalik sa loob. Habang ginagamot ni Lorenzo ang sarili niyang sugat, isang daplis lang pala. Sa sala, nakatayo lang si Rose sa isang sulok, nanginginig pa rin. Tumingin si Lorenzo sa kanya. Ang mga mata ay tila tumatagos. Ang boses niya ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat na parang bato. "Mula ngayon, ang panganib sa buhay ko ay panganib na rin sa buhay mo. Hindi ka na pwedeng umalis." Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip para kay Lorenzo. Isang panaginip kung saan ang mga pader ng kanyang kuta ay dahan-dahang nagkakaroon ng mga bintana. At sa mga bintanang iyon, sumisilip ang liwanag na matagal na niyang hindi nakikita. Ang liwanag na yon ay may pangalan, Rose.
Pagkatapos ng gabing iyon ng putukan, isang hindi nakikitang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na sinusubukan ni Rose na tumakas. At si Lorenzo, sa kanyang sariling paraan, ay nagsimulang bawasan ang pagiging isang bantay at mas nagiging isang kasama. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari sa hapagkainan. Dati, si Lorenzo ay kumakaing mag-isa sa kanyang opisina o kasama si Lily sa isang tahimik at malungkot na setting. Ngayon, tatlo na sila sa mahabang lamesa. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mansyon ay nararamdamang isang tahanan. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, hindi sinasadyang nabitawan ni Lily ang kanyang tinidor. Gumawa ito ng malakas na kalansing sa sahig. Agad na napayuko ang bata, ang mga mata ay puno ng takot, tila inaasahan ng isang galit na reaksyon. Iyon ang epekto ng mundong ginagalawan ni Lorenzo. Isang pagkakamali ay laging may katumbas na parusa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lorenzo, si Rose na ang unang kumilos. Naku, ang clumsy naman ng tinidor na yan, sabi ni Rose sa isang malambing na boses na tila kinakausap ang kagamitan at hindi ang bata. Gusto niya sigurong maglaro sa sahig. Ngumiti siya kay Lily at kumuha ng bagong tinidor mula sa gilid. Hayaan mo siya dyan. Eto, may bago tayong kalaro. Napangiti si Lily, isang maliit na ngiting nagpagaan sa buong silid. Pinanood ni Lorenzo ang lahat ng iyon. Ang simpleng kilos ni Rose, ang kanyang kakayahang palitan ng gaan, ang isang sitwasyong puno ng tensyon, ay isang bagay na bago sa kanya. Si Bianca, ang kanyang yumaong asawa, ay mabuti at mapagmahal, ngunit laging may takot sa mundong ginagalawan niya. Si Rose, sa kabila ng takot, ay may taglay na katatagan na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga mula sa kanyang opisina sa downtown. Imbes na pag-aralan ang mga security monitor, mas pinipili niyang manood mula sa siwang ng pinto ng playroom. Doon, nakikita niya si Rose na nagkukwento kay Lily, hindi mula sa libro, kundi mula sa kanyang imahinasyon. Mga kwento tungkol sa mga matatapang na alitap-tap at mga ilog na umaawit. Isang hapon, nakita niyang tinuturuan ni Rose si Lily na gumuhit. "Ito si Mr. Sun," sabi ni Rose. Gumuguhit ng isang malaking bilog na may mga sinag. "At ito naman si Mrs. Cloud." Nakatayo si Lorenzo sa labas ng pinto. Nakatago sa dilim, pinapakinggan ang boses ni Rose na tila isang himig. Isang himig na dahan-dahang nagpapagaling sa sugat sa kanyang puso na hindi niya alam na naroon pala. Habang naglalaro ang dalawa, may isang laruang bola na gumulong papalapit sa pintuan, huminto sa mismong paanan ni Lorenzo. Napahinto sa pagguhit si Rose at Lily. Tumingin sila pareho sa direksyon niya. Nahuli siya. Sa halip na umatras, humakbang si Lorenzo papasok sa silid. Lumuhod siya para kunin ang bola. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang kamay ay aksidenteng sumayad sa kamay ni Rose na nakapatong din sa sahig. Isang kuryente. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, tila napaso. Nagkatinginan sila. At sa mga mata ni Rose, nakita niya hindi lang takot, kundi isang bagay na mas malalim. Pag-unawa. Marahil, simpatiya. Ngunit ang sandaling iyon ay nabasag. "Pinsan, nandyan ka lang pala." Pumasok si Isabela sa playroom. Dala ang kanyang perpektong ngiti at isang tray ng juice. "Nag-aalala lang ako sa'yo, pinsan," sabi niya kay Lorenzo. Ngunit ang mga mata ay nasa kay Rose. "Masyadong mabilis ang lahat. Baka nakakalimutan mo na. Hindi natin alam kung saan talaga nanggaling ang babaeng ito." Ang mga salita ni Isabela ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa namumuong init. Ibinalik nito si Lorenzo sa realidad, sa katotohanan ng kanyang pagkatao, at sa mga panganib na laging nakaamba. Nang gabing iyon, hindi na siya sumabay sa hapunan. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ang isip ay puno ng pagdududa na muling itinanim ni Isabela. Sino nga ba si Rose? Isang anghel na ipinadala para pagalingin ang kanyang pamilya?
o isang demonyong may pinakatamis na ngiti? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Idinayal niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Marco. Marco? Sabi niya. Ang boses ay mababa at seryoso. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Rose. Bawat detalye, bawat sikreto. Huwag kang magtitira ng kahit isang bato na hindi nababaligtad. Para kay Rose, ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan niya at ni Lorenzo ay biglang nanlamig, napalitan ng isang pader ng yelo na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Muli, hindi na ito sumasabay sa hapunan. Ang mga tingin nito kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo ay matalim at puno ng pagsusuri. Tila bawat kilos niya ay tinitimbang, bawat salita ay sinusuri. Naramdaman ni Rose na bumalik siya sa simula. Isang bilanggo, isang estranghero. Ang tanging nagpapatatag na lang sa kanya ay ang mga yakap ni Lily. Isang hapon, habang masaya silang naglalaro sa hardin, biglang dumating si Lorenzo. Ang paraan ng paglakad nito ay mabigat. Ang mukha ay isang maskara ng bakal. Sa likod nito, nakatayo si Isabela. Ang mga mata ay may bahid ng tagumpay. Rose, sabi ni Lorenzo. Ang boses ay walang emosyon. Sumunod ka sa akin sa opisina. Naramdaman ni Rose ang paghigpit ng hawak ni Lily sa kanyang kamay. Papa? Tanong ng mga mata ng bata. Yaya, dalhin mo na si Lily sa loob. Utos ni Lorenzo, hindi inaalis ang tingin kay Rose. Habang papalayo si Lily, naramdaman ni Rose ang paglamig ng kanyang buong katawan. May mali. Isang malaking kamalian ang magaganap. Sa loob ng malamig na opisina, umupo si Lorenzo sa kanyang malaking silya. Tila isang hari sa kanyang trono. Hindi siya nito pinaupo. Hinayaan lang siyang nakatayo sa gitna ng silid, tila isang akusadong naghihintay ng hatol. Inilapag ni Lorenzo ang isang manipis na folder sa lamesa. Binuksan niya ito. 5 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang boses ay kasing talim ng kutsilyo. Nanganak ka sa St. Jude's Hospital, isang babae. Ngunit namatay din pagkatapos ng ilang oras. Hindi iyon tanong. Isa yung pahayag. Naramdaman ni Rose na tila sinaksak siya sa dibdib. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang sugat na pinilit niyang ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso ay biglang binuksan muli. Walang awa, walang pakundangan. Paano? Nagsimulang manginig ang kanyang boses. Ang tanong ay hindi paano, Rose. Sabi ni Lorenzo. Tumatayo na ngayon, papalapit sa kanya. Ang tanong ay bakit? Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Ang sakit sa puso ni Rose ay biglang nahaluan ng galit. Bakit? Anong karapatan mong malaman ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko? May karapatan ako. Ang boses ni Lorenzo ay biglang tumaas, isang kulog na yumanig sa buong silid. May karapatan akong malaman kung ang babaeng kasama ng anak ko ay desperadong naghahanap ng kapalit para sa nawala sa kanya. Ang bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay isang paratang. Tiningnan ni Rose ang lalaki sa harapan niya at ang nakita niya ay hindi na ang Lorenzo na nasilayan niyang may pusong nag-aalala, kundi ang walang awang Don Moretti na kinatatakutan ng lahat. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Na ginagamit ko ang anak mo para punan ng isang pagkukulang? Ano pa ang iisipin ko? Tanong ni Lorenzo. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Isang malungkot na babaeng nawalan ng anak, biglang nakahanap ng isang batang tumatawag sa kanyang mama. Perpektong pagkakataon, hindi ba? Hindi na napigilan ni Rosie ang kanyang mga luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan,
Luha ito ng purong galit at pagkasuklam. "Wala kang alam," sabi niya. "Ang boses ay nanginginig sa puot. Wala kang alam sa sakit. Sa bawat gabing gigising ka na hinahanap ang yakap ng anak mo, pero unan lang ang mahahawakan mo. Sa bawat araw na makakakita ka ng isang ina na may kalong na sanggol at mararamdaman mo na tila dinudurog ang puso mo. Huwag mong isipin, kahit isang saglit, na kaya mong gamitin ang sarili mong trahedya para paglaruan ng sa akin." Sumigaw siya. Ang boses ay puno ng sakit at pait na naipon sa loob ng 5 taon. Hindi mo alam ang pakiramdam ng isang ina na nawalan ng anak. Sa huling sigaw na yon, tumalikod siya. Tumakbo siya palabas ng opisina, palayo sa mga mapanghusgang mata ni Lorenzo, palayo sa sakit. Nagkulong siya sa kanyang kwarto, isinubsob ang mukha sa unan, at doon, ibinuhos niya ang lahat ng luhang matagal na niyang kinimkim. Naiwan si Lorenzo sa kanyang opisina. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Ang huling sigaw ni Rose ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na mas matindi pa sa pagdududa. Pagsisisi. Naiwan si Lorenzo sa kanyang opisina. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Ang huling sigaw ni Rose ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid, tila isang multo na hindi siya tinatantanan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng isang ina na nawalan ng anak. Bawat salita ay isang dagang tumusok sa kanyang konsensya. Naging manhid siya. Naging malupit. Ginamit niya ang sarili nitong sakit laban dito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lorenzo Moretti ang bigat ng pagsisisi. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi ito ang kanyang kalakaran. Ang mga Moretti ay hindi humihingi ng tawad. Ngunit ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Rose ay isang bagay na hindi niya kayang basta na lang talikuran. Tumayo siya. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isip. Lalabasin niya ang pader na siya mismo ang nagtayo. Kakatukin niya ang pinto ni Rose at sasabihin ang mga salitang hindi niya akalaing bibigkasin niya kailanman. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kwarto ni Rose, isang mahinang boses ang narinig niya mula sa library na bahagyang nakabukas ang pinto. Boses ni Isabela nasa telepono. Hindi na pwedeng magbago ang kasunduan. Narinig niyang sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. "Oo, nabigay na ang huling bayad. Tapos na tayo." Huminto si Lorenzo. "Anong kasunduan? Anong bayad?" "Wala kang dapat ipag-alala," patuloy ni Isabela. Hindi niya malalaman ang totoo. Para sa kanya, ang bata ay anak ni Bianca. Ang mahalaga ay naisakatuparan ng plano dahil siya ang surrogate. Surrogate. Ang salitang iyon ay tumama kay Lorenzo na parang isang bala. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang biglaang paglitaw ni Rose, ang pagtawag sa kanya ni Lily ng mama, ang nakaraan ni Rose bilang isang ina, isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Sa isang galaw na puno ng galit na hindi na niya napigilan, tinulak ni Lorenzo ang pinto ng library. Bumukas ito ng malakas. Napatalon sa gulat si Isabela at agad na ibinaba ang telepono. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang nag-aapoy na mga mata ni Lorenzo. "Ano ang narinig ko, Isabela?" tanong ni Lorenzo. Ang boses ay mahinahon, ngunit nangangatal sa pinipigilang galit. Lorenzo, pinsan, hindi yan ang iniisip mo. Huwag na huwag mo akong subukang lokohin." Sigaw niya, ang kontrol ay tuluyan nang nawala. Surrogate? Kasunduan? Ano ang lahat ng ito? Napayuko si Isabela. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. At pagkatapos, nagsimula siyang umiyak. Isang tahimik na pag-iyak na unti-unting lumakas.
Patawarin mo ako, pinsan, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, dahil gusto kong maging masaya ka. Lumuhod si Isabela sa sahig, isang larawan ng desperasyon. Hindi na magkakaanak si Bianca. At nakita ko ang lungkot sa mga mata mo. Gusto kong bigyan ka ng tagapagmana, ng isang anak na magpapatuloy sa pangalan ng mga Moretti. Napatulala si Lorenzo. Kaya, kumuha ka ng isang babae para dalhin ang anak ko? Tumango si Isabela, ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang muka. Oo, si Rose. Naramdaman ni Lorenzo na tila gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Si Rose, ang babaeng pinagsabihan niya ng masasakit na salita, ay parte pala ng isang masalimuot na plano. Ngunit hindi pa tapos si Isabela. Pero hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Patuloy niya. Hindi ko alam na gagamitin niya ito laban sa atin. Nang malaman niyang ikaw ang ama, nagsimula siyang humingi ng pera. Tinatakot niya ako na sasabihin niya sa iyo ang lahat kung hindi ko ibibigay ang gusto niya. Inabot ni Isabela ang kanyang cellphone. Ang mga kamay ay nanginginig. Ipinakita niya kay Lorenzo ang screen. Nakita ni Lorenzo ang mga kopya ng bank transfer sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Rosalinda Rose Santos. Malalaking halaga. Sunod-sunod. At pagkatapos, ipinakita niya ang mga mensaheng tila nagbabanta, humihingi ng mas malaki pa. Bigyan mo ako ng doble, kundi malalaman ng buong mundo kung sino ang tunay na ina ng anak ni Moretti. Ang isip ni Lorenzo ay naguguluhan. Ang pagsisisi na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang umaapaw na puot. Isang matinding galit sa isang babaeng hindi lang nagsinungaling, kundi ginamit pa ang pinakabanal na bagay sa kanya, ang kanyang anak, para sa pera. Siya pala ang biktima. At ang buong awa na naramdaman niya para kay Rose ay isang malaking katangahan. Sa gitna ng kanyang pagkalito at galit, isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng library. Si Rose. Marahil ay narinig niya ang sigawan. Nakatayo siya doon, ang mukha ay namumugto pa rin sa pag-iyak. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Tumingin si Lorenzo mula sa umiiyak na si Isabela sa sahig, sa mga ebidensya sa cellphone, at pagkatapos ay sa mukha ni Rose. Ang mukhang kanina lang ay pinagmulan ng kanyang pagsisisi, ngayon ay mukha na ng isang taksil. Isang malamig at mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lorenzo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rose, ang boses ay puno ng yelo. So this was your plan all along. Ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas ang nagsilbing hatol kay Rose. Hindi na siya isang panauhin, isang kasama, o isang peking ina. Isa na siyang bilanggo, isang akusado sa isang krimen na hindi niya maintindihan. Surrogate, pera, kasunduan. Ang mga salitang narinig niya mula sa library ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang magulong palaisipan na wala siyang kahit isang piraso para buuin. Sa mga unang oras, nagpadaig siya sa sakit. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang nagbabagang damdamin. Galit. Hindi galit kay Lorenzo. Ang nakita niya sa mga mata nito ay galit ng isang taong niloko at nasaktan. Ang galit niya ay para sa sitwasyon, para sa kasinungalingang bumalot sa kanilang lahat. Hindi siya sinungaling, hindi siya mukhang pera, at hindi niya hahayaang yurakan ang kanyang pagkatao nang hindi lumalaban. Tumayo siya mula sa sahig. Naglakad-lakad siya sa loob ng maluwag na kwarto na ngayon ay tila isang selda. Kailangan niyang makaalala, kailangan niyang maghanap ng isang sinulid ng katotohanan sa gitna ng napakakapal na lambat ng kasinungalingan. Ipikit niya ang kanyang mga mata. Pilit niyang binalikan ang araw na yon sa St. Jude's Hospital. Ang sakit ng panganganak, ang malamig na puting ilaw sa delivery room,
Ang mga mukha ng mga doktor at nurse na nakapalibot sa kanya, mga mukhang malabo at walang emosyon. Your baby didn't make it, I'm sorry. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang pumatay sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngunit may iba pa. Bago siya tuluyang nawalan ng pag-asa, may isang mukhang malinaw sa kanyang alaala. Isang nurse, isang babaeng nasa mga huling taon na ng kanyang karera, may mabait na ngangiti. Ngunit hindi ang ngiti ang naalala niya. Habang inaayos nito ang IV drip sa kanyang kamay, nakita niya ito. Isang maliit na tattoo sa may pulsuhan, isang paru-paro. Ang mga pakpak nito ay may kulay asul at itim. Isang maliit na detalye, isang bagay na halos hindi niya napansin noon. Ngunit ngayon, sa gitna ng kadiliman, ito ang tanging liwanag na nakikita niya, ang paru-paro. Ngunit paano niya ito magagamit? Nakakulong siya. Wala siyang telepono. Wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa labas. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Ma'am Rose? Isang pamilyar na boses ang bumulong. Si Elena, isa sa mga mas batang katulong, ang babaeng laging ngumingiti sa kanya ng may simpatiya. Nagdala po ako ng pagkain. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Inilapag ni Elena ang isang tray sa maliit na mesa. Nang akmang aalis na ito, huminto ito at lumingon kay Rose. Ang mga mata ay puno ng awa. Nakita ko po kung paano niyo alagaan si Ma'am Lily. Bulong nito. Hindi po ako naniniwala sa kanila. Sa isang mabilis na kilos, may dinukot si Elena mula sa kanyang bulsa, isang luma at maliit na cellphone. Extra phone ko po. Mahina ang baterya pero gumagana pa, sabi niya. Mag-iingat po kayo. At bago pa man makapagpasalamat si Rose, mabilis na lumabas si Elena at isinarang muli ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Rose habang hawak ang telepono. Ito na ang kanyang pagkakataon. Hinintay niya ang hating gabi kung kailan sigurado siyang tahimik na ang buong bahay. Umupo siya sa sahig, sa pinakamadilim na sulok ng kwarto at binuksan ang telepono. 50% na lang ang baterya. Kailangan niyang magmadali. Nag-type siya sa search engine, St. Jude's Hospital, New York nurses. Libo-libong resulta. Imposible. Nag-isip siya. Social media. Doon nag-iiwan ng bakas ang mga tao. Nag-login siya sa kanyang halos hindi na ginagamit na social media account. Naghahanap siya ng mga grupo ng mga empleyado ng St. Jude's, mga dating empleyado, mga retirado. Oras ang lumipas. Ang baterya ay nasa 20% na lang. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa pag-scroll. Sa pag-zoom in sa mga lumang litrato, naghahanap ng isang maliit na paru-paro. Nawawalan na siya ng pag-asa. Napapikit siya. Muli niyang inalala ang mukha ng nurse. Ang mga kulubot sa gilid ng mga mata nito, ang mabait na ngiti. At pagkatapos, nakita niya ito, isang profile. Martha Reyes, retired nurse from St. Jude's. Ang profile picture ay isang matandang babae na may hawak na apo. Pero nang buksan niya ang mga lumang litrato, doon, sa isang group picture na kuha sa isang Christmas party ng ospital maraming taon na ang nakalipas. Naroon si Martha Reyes, mas bata, nakangiti. At sa kanyang pulsuhan, malinaw na malinaw, ang isang tattoo ng paru-paro. Naramdaman ni Rose ang pagbilis ng kanyang pulso. Nahanap niya. Pero habang tinititigan niya ang litrato, may isa pang mukha sa tabi ni Martha na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang mukhang pamilyar. Isang babaeng nakangiti rin, mas bata pa noon. Ang braso ay nakaakbay kay Martha, na tila matalik silang magkaibigan. Isabella Moretti. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Rose. Hindi ito si Lorenzo. Ang lahat ng ito, ang buong plano, ang tunay na kaaway ay hindi ang lalaking nagkulong sa kanya. Ito ang babaeng naglagay sa kanya sa kulungang ito mula pa sa simula. Sa loob ng kanyang opisina, sinusubukan ni Lorenzo na pakalmahin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Pinilit niyang mag-isip ng malinaw.
Pinilit niyang maging ang Don Moretti na walang kinatatakutan at laging isang hakbang sa unahan. Ngunit ang huling sigaw ni Rose, ang sigaw ng isang ina, ay patuloy na bumabalik sa kanyang alaala. Isang tunog na masyadong totoo, masyadong masakit, para maging isang pag-arte lamang. Hindi niya mapigilan ang maliit na tinig ng pagdududa sa kanyang isipan. Paano kung tama ito? Paano kung si Isabela? Iwinaksin niya ang isiping iyon. Si Isabela ay pamilya niya, ang tanging natitira sa kanya. Ngunit ang pagdududa, minsan na itanim, ay parang isang lason na kumakalat. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Marco, yung mga ebidensya laban kay Rose, yung bank transfers, yung mga text messages, gusto kong i-verify mo ulit lahat. Hanapin mo ang pinagmulan ng pondo, ang lokasyon ng cellphone na ginamit. Gusto ko ng pruweba na hindi gawa-gawa lang. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, isang malakas na sigaw mula sa labas. Ang biglang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Isang sigaw na puno ng purong takot. Mabilis na tumakbo si Lorenzo palabas ng opisina. Nakita niya ang yaya ni Lily na tumatakbo pababa ng hagdanan. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang buhok ay gulo-gulo. "Sir Lorenzo!" "Sir!" Humahagulgol nitong sabi. "Si Lily po. Wala po siya sa kwarto niya. Hinanap ko po sa buong itaas. Wala po talaga siya." Isang salita. Wala. Ang salitang yon ay sapat na para gumuho ang buong mundo ni Lorenzo. Ang Don Moretti ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang ama. Isang amang natatakot. Halughugin ang buong bahay. Sigaw niya sa mga tauhan na nagsimula ng maglabasan. Bawat kwarto, bawat sulok. Ngayon na. Nagsimula ang kaguluhan. Bawat isa ay kumikilos, sumisigaw ng pangalan ni Lily. Si Lorenzo mismo ay parang isang bagyong nagwawala. Binubuksan ang bawat pinto. Tinatawag ang kanyang anak. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang alingaungaw ng sarili niyang desperadong boses. Pumasok siya sa kwarto ni Rose, ang kwartong pinagkulungan niya dito. Bukas ang pinto. Walang tao. Tumakas na siya. Sa puntong yon, lumapit si Isabela, ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. "Lorenzo, anong nangyayari? Nawawala si Lily at wala si Rose." "Ano?" sabi ni Isabela, at pagkatapos ay tila may napansin sa sahig, malapit sa kama. "Lorenzo, tingnan mo ito." Lumuhod si Isabela at pinulot ang isang maliit na piraso ng papel. Isang tiket sa bus, isang biyahe palabas ng New York, nakaschedule para sa gabing iyon. Ang pangalan sa tiket, R. Santos. Tinitigan ni Lorenzo ang tiket. Ang pagdududa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na katiyakan. Niloko siya. Pinaglaruan siya. At ngayon, kinuha nito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Nasa bag niya pa ang lahat ng gamit niya. Sabi ni Isabela, itinuturo ang lumang bag ni Rose na naiwan sa isang silya. Tila sa pagmamadali nito ay hindi na nadala. Lumapit si Lorenzo sa bag na iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Binuksan niya ito nang walang pag-iingat. Ibinuhos ang lahat ng laman sa kama. Mga damit, isang lumang litrato, at isang maliit na kuneho na gawa sa tela. Napahinto sa paghinga si Lorenzo. Ang kunehong yun. Ito ang paboritong laruan ni Lily. Ang laruang hindi niya kayang matulog nang hindi kayakap. Ang kaisa-isang bagay na nagbibigay dito ng kapanatagan sa gitna ng kanyang tahimik na mundo. At naroon ito, sa loob ng bag ng babaeng tumakas, ang ebidensyang hindi na niya kayang itanggi. Ang patunay ng pinakamatinding kataksilan. Isang tunog ang lumabas mula sa lalamunan ni Lorenzo. Hindi isang sigaw, kundi isang ungol. Isang ungol ng isang nasugatang hayop. Ang sakit ng pagtataksil at ang takot ng pagkawala ay nagsanib. Naging isang purong, walang hangganang galit. "Hanapin niyo siya." Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong mansyon.
Isang utos na may bigat ng kamatayan. Bawat sulok ng syudad na ito, halughugin nyo. Buhay ko man ang kapalit, hanapin nyo si Rose. Biglang tumunog ang telepono ng isa sa kanyang mga tauhan. Sir, may signal. Ang cellphone ni Rose. Aktibo. Natunto na namin. Inagaw ni Lorenzo ang telepono mula sa kamay ng kanyang tauhan. Idinayal niya ang numero. Matapos ang ilang pagring, isang boses ng babae ang sumagot. Humihingal. Tila tumatakbo. Hello? Ang boses ni Lorenzo ay bumalik sa pagiging yelo. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng takot. Tanging isang malamig, nakamamatay na galit. Nasaan ang anak ko? Narinig niya ang paghinto sa kabilang linya. I swear, Rose. Patuloy ni Lorenzo, bawat salita ay isang pangako. If you touch a single hair on her head, I will hunt you down and burn your world to the ground. Ang boses ni Lorenzo sa kabilang linya ay hindi boses ng isang tao. Ito ay tunog ng yelo, ng bakal, ng isang pangakong kamatayan. Nasaan ang anak ko? Ano? Napatigil si Rose sa pagtakbo. Ang paghinga ay putol-putol. Anong sinasabi mo? Si Lily? Anong nangyari sa kanya? Huwag mo akong gawing tanga, Rose. Ang lamig sa boses nito ay tila kayang magpayelo ng dugo. I swear, Rose, if you touch a single hair on her head, I will hunt you down and burn your world to the ground. Ang tawag ay naputol. Naiwan si Rose na nakatayo sa isang madilim na eskinita. Ang cellphone ni Elena ay nanginginig sa kanyang kamay. Nawawala si Lily at siya ang sinisisi. Si Isabela, ito ang gawa ni Isabela. Ang takot sa kanyang dibdib ay biglang nahaluan ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Tungkol na ito kay Lily. Isang batang inosente na nadamay sa isang masalimuot na laro. Mayroon siyang address. Ang address ni Martha Reyes, ang retiradong nurse. Iyon ang tanging pag-asa niya. Lumabas siya sa eskinita at pumara ng taxi. Habang bumibiyahe, bawat anino ay tila isang tauhan ni Lorenzo. Bawat itim na sasakyan ay tila sumusunod sa kanila. Isang karera laban sa oras at sa isang hukbo na gusto siyang mahanap. Huminto ang taxi sa harap ng isang maliit at lumang apartment building sa isang tahimik na bahagi ng Queens. Nagbayad si Rose at mabilis na tumakbo papasok. Hinanap niya ang unit number, 3B. Nanginginig ang kanyang kamay nang kumatok siya sa pinto. Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay isang tanong mula sa loob. Sino iyan? Si Rose po ito sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kailangan ko po kayong makausap, Mrs. Reyes. Tungkol po ito sa St. Jude's Hospital. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matandang babae na may buhok na kulay abo at mga matang puno ng pagod ang sumilip. Si Martha Reyes. Nang makita nito si Rose, ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos, takot. Paano mo ako nahanap? Hindi na po yun mahalaga, sabi ni Rose, humahakbang papasok. Ang mahalaga po ay ang katotohanan tungkol sa isang batang ipinanganak 5 taon na ang nakalipas. Ang anak ko. Napailing si Martha. Umaatras. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lumapit si Rose, ngunit hindi galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, ng sakit ng isang ina. Alam niyo po, kayo ang nurse na nandoon. Nakita ko ang paru-paro sa inyong pulsuhan. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Pakiusap, may isang batang nawawala. Si Lily, kailangan ko ng tulong niyo. Sa pagbanggit ng pangalang Lily, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Martha. Ang pader ng pagkakaila ay gumuho at ang natira ay pagsisisi. Pinagsisihan ko ang araw na yon araw-araw. Umiiyak na sabi ni Martha.
Sinabi sa akin ni Isabela na para iyon sa ikabubuti ng lahat, na ang bata ay mapupunta sa isang pamilyang hindi magkakaanak. Binigyan niya ako ng malaking pera para sa operasyon ng asawa ko. Sa kabilang dako ng syudad, si Lorenzo ay nasa loob ng kanyang mobile command center, isang itim na van na puno ng high-tech na kagamitan. Ang galit niya ay napalitan na ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. "Sir," sabi ni Marco, "nakararating lang. Ang bank transfers galing sa isang offshore account na konektado sa isa sa mga shell company ni Ma'am Isabela. At ang text messages, ang signal ay nagmula sa isang burner phone na huling na-detect malapit sa lokasyon ng mansyon, hindi kay Rose. Bawat salita ni Marco ay isang sampal ng katotohanan kay Lorenzo. Mali ako. Maling-mali ako. Ang ebidensya ay masyadong perpekto, masyadong malinis, isang patibong. "Nasaan si Rose ngayon?" tanong ni Lorenzo. Ang boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng isang bagyo. "Queen, sir, papunta na roon ang mga tauhan natin." "Huwag niyo siyang gagalawin," utos ni Lorenzo. "Ako ang pupunta. Ako lang." Sa apartment ni Martha, ang buong katotohanan ay ibinuhos ng matandang nurse. Kung paanong binalak lahat ni Isabela, kung paanong binayaran niya ang ospital para sabihing namatay ang anak ni Rose, at kung paanong ang sanggol na yon ay dinala sa mansyon ng mga Moretti at ipinakilalang anak ni Lorenzo. Biglang may malakas na kalabog sa pinto. "Bukas!" Isang malakas na boses ang sumigaw. Nagkatinginan si Rose at Martha sa takot. Nandito na sila. Nagtago si Martha sa kanyang kwarto habang sinipa ng mga tauhan ni Lorenzo ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuit. Ang mga mukha ay walang emosyon. Hinawakan nila si Rose sa magkabilang braso. "Sumama ka sa amin," sabi ng isa. "Hindi!" sigaw ni Rose, nagpupumiglas. Ngunit bago pa man nila siya makaladkad palabas, isang boses ang pumigil sa kanila. "Bitiwan niyo siya!" Lumingon ang lahat. Nakatayo sa may pintuan si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit. Ang nakita ni Rose ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Pagsisisi, isang tingin lang mula kay Lorenzo at binitawan siya ng mga tauhan. Lumapit siya kay Rose. Ang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanya. Huminto siya sa mismong harapan niya. Ang buong bigat ng kanyang pagkakamali ay nasa kanyang mga mata. "I was wrong," sabi niya. Ang boses ay mahina at puno ng sakit. "Forgive me." Napatitig si Rose sa kanya, hindi makapagsalita. "Now," patuloy ni Lorenzo, ang mga mata ay muling nag-alab. Ngunit ngayon ay hindi na galit, kundi determinasyon. "Let's get our daughter back." Ang biyahe papunta sa lokasyong ibinigay ni Martha Reyes ay tahimik. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng nag-uumpugang mga kuryente. Si Rose, na nakaupo sa tabi ni Lorenzo sa likod ng armored na sasakyan, ay nararamdaman ang bawat paghinga nito. Ang bawat paghigpit ng kamao nito, wala na ang takot sa kanya. Napalitan na ito ng isang matinding focus, si Lily. Si Lorenzo, sa kabilang banda, ay isang larawan ng nakakuyom na bagyo. Bawat ugat sa kanyang leeg ay litaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa lugar kung saan niya haharapin ang taong sumira sa tiwalang ibinigay niya, ang kanyang sariling kadugo. Ang lokasyon ay isang abandonadong bodega sa may pantalan. Isang lugar na amoy kalawang at nabubulok na isda. Ang perpektong lugar para sa isang maruming transaksyon. Ang perpektong lugar para sa isang pagtatapos. Ako at si Rose ang papasok. Utos ni Lorenzo sa kanyang mga tauhan nang huminto sila sa isang madilim na kanto. "Palibutan niyo ang buong lugar. Walang lalabas. Walang makakatakas. Hintayin niyo ang hudyat ko."
Tumingin siya kay Rose. Handa ka na! Tumango si Rose. Ang puso ay dumadagundong ngunit ang desisyon ay buo. Para kay Lily. Dahan-dahan silang lumapit sa bodega, mga anino sa dilim. Isang maliit na siwang sa kinakalawang na pinto ang nagbigay sa kanila ng tanawin sa loob. Sa gitna ng malawak at halos walang laman na espasyo, nakatayo si Isabela. At sa harap niya, nakaupo sa isang silya, ay si Lily. Ang bata ay hindi umiiyak. Nakatitig lang ito kay Isabela. Ang mga mata ay malaki at puno ng pagkalito. Ayan na pala ang bayani, sabi ni Isabela nang may pagkasarkastiko. Tila alam na niya ang kanilang pagdating. Pumasok na kayo, Lorenzo. Huwag na tayong maglaro ng taguan. Tinulak ni Lorenzo ang pinto. Pumasok sila. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isabela, sabi ni Lorenzo. Ang boses ay malamig na parang yelo. Itigil mo na to. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tawang walang saya, puno ng kapaitan. Itigil? Ngayon pa ba na nagsisimula pa lang ang totoong laro? Lily anak, sabi ni Rose. Ang boses ay nanginginig. Sinusubukang abutin ng bata. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Isabela ang pumigil sa kanya. Huwag kang lalapit sa kanya, babala ni Isabela. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lorenzo. Ano pinsan? Nagdala ka pa ng kakampi? Ang babaeng bayaran na to? Alam na namin ang lahat, Isabela, sabi ni Lorenzo. Ang tungkol sa pagiging surrogate, ang pagsisinungaling mo, tapos na ang laro. Tapos na? Muling tumawa si Isabela at sa pagkakataong ito, may bahid na ito ng kabaliwan. Hindi, Lorenzo. Hindi mo pa alam ang lahat. Hindi mo pa alam ang pinakamagandang bahagi. Mula sa kanyang likuran, hinila niya ang isang tauhan, isang lalaking nanginginig sa takot. Itinutok niya dito ang isang maliit na baril na kanina pa pala niya hawak. Ginamit niyang panangga ang lalaki habang si Lily ay nasa likuran niya. Alam mo ba kung bakit napakabilis na hulog ang loob ng batang yan sa katulong na yan? Tanong ni Isabela. Ang ngiti ay parang isang demonyo. Dahil sa dugo, Lorenzo. Dahil sa dugo. Hindi maintindihan ni Lorenzo ang sinasabi nito. Anong pinagsasabi mo? Mula sa may pintuan pumasok si Martha Reyes, nanginginig ngunit determinado. Itigil mo na to, Isabela. Sabihin mo na ang totoo. Ang totoo? Sigaw ni Isabela. Gusto niyo ng totoo? Heto ang totoo. Tumingin siya ng diretso kay Lorenzo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa matagal ng kinikimkim na inggit at galit. Si Lily, ang batang kinikilala mong anak. Ang tagapagmana ng pangalan ng Moretti. Hindi siya sayo. Ang mga salita ay tila isang bombang sumabog sa loob ng bodega. Napatitig si Lorenzo, hindi makapaniwala. Sinungaling. Ako? Sinungaling? Tumingin si Isabela kay Rose. Ang batang iyan ay ang batang inakala mong namatay sa ospital. Siya ang tunay mong anak, Rose. Gumuho ang mundo ni Rose. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang batang minahal niya mula sa unang pagkikita. Ang batang tinawag siyang mama ay ang sanggol na iniyakan niya sa loob ng 5 taon. At ang tunay mong anak, Lorenzo, patuloy ni Isabela, ang boses ay puno ng tagumpay. Ang tunay na dugo ng Moretti mula sa itlog ni Bianca. Matagal ko nang ipinamigay. Ipinadala ko sa isang pamilya sa malayo kung saan hindi mo na siya kailanman mahahanap para masigurong walang tunay na tagapagmana para ang lahat ay mapunta sa akin. Ang lahat ay tumahimik. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanilang lahat. Si Lorenzo, ang makapangyarihang Don, ay napatulala. Ang kanyang buong mundo ay winasak sa ilang salita. Si Rose naman ay napatingin kay Lily. Ang mga luha ay malayang dumadaloy, hindi na dahil sa sakit,
kundi dahil sa isang milagrong hindi niya inaasahan. Ano, Lorenzo? Hamon ni Isabela. Ipaglalaban mo pa rin ba ang anak ng katulong na yan? Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na kilos ang naganap. Si Lily, na kanina patahimik, ay tumakbo. Ngunit hindi papunta kay Rose. Tumakbo siya papunta kay Lorenzo at niyakap ang kanyang mga binti. Niyakap niya ang lalaking kinilala niyang ama. Tumingin si Isabela sa eksenang yon. Ang muka ay puno ng pagkasuklam. Itinaas niya ang baril. Ngunit hindi niya itinutok kay Lorenzo. Itinutok niya ito kay Rose. Kung hindi mapupunta sa akin ang lahat, bulong niya. Walang magiging masaya. Isang nakakabinging putok ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ngunit bago pa man tumama ang bala kay Rose, isang anino ang humarang. Si Lorenzo. Walang pag-aalinlangan. Itinulak niya si Rose at sinalo ang bala gamit ang sarili niyang katawan. Ang putok ng baril ay sinundan ng nakakabinging katahimikan. Nakita ni Rose ang pagbagsak ni Lorenzo sa semento. Ang isang mantsa ng dugo ay mabilis na kumalat sa kanyang balikat. Kasabay nito, ang mga tauhan ni Lorenzo, sa hudyat ng putok, ay sabay-sabay na pumasok sa bodega. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Isabela ay napalibutan na at walang nagawa, kundi ang magpabihag. Ang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Ngunit hindi sila pinansin ni Rose. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon sa lalaking nakahandusay sa sahig. Lorenzo! Sigaw niya lumuhod sa tabi nito. Ang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ng sugat. Okay lang ako, sabi ni Lorenzo. Ang boses ay nahihirapan, ngunit matatag. Daplis lang. Sa isang sulok, si Lily ay nagsimulang umiyak. Isang tahimik na pag-iyak na puno ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Rose na umiyak ang bata. Agad siyang nilapitan ni Rose at niyakap ng mahigpit. Shh! Nandito na si Mama, bulong niya. At sa pagkakataong ito, ang salitang Mama ay may buong bigat ng katotohanan. Nandito na kami ni Papa. Ligtas ka na. Niyakap din sila ni Lorenzo gamit ang braso niyang walang tama. At doon, sa gitna ng marumi at abandonadong bodega, sa unang pagkakataon, ang tatlo sa kanila ay naging isang pamilya. Lumipas ang mga linggo, ang ingay ng putukan ay napalitan ng tahimik na paghilom. Mabilis na gumaling ang sugat ni Lorenzo. Si Isabela ay nahaharap na sa hustisya, hindi lang sa batas ng tao, kundi sa batas ng mundo kung saan siya minsan naging reyna. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng mansyon ng mga Moretti. Ang dating malamig at malungkot na mga pasilyo ay napuno na ng mga halakhak. Si Lily, sa wakas ay nahanap na ang kanyang boses, hindi lang sa salita, kundi sa pagtawa at pagkanta. Isang hapon, habang naglalaro si Lily sa hardin, pinanood siya ni Lorenzo at Rose mula sa balkonahe. Hindi ko siya hahanapin, biglang sabi ni Lorenzo. Napatingin si Rose sa kanya. Ang tunay mong anak? Umiling si Lorenzo. Ang mga mata ay hindi umaalis kay Lily. May anak na ako. Nandyan siya. Tumingin siya kay Rose at sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng isang mafia doon, kundi ang lambot ng isang ama at ng isang lalaking umiibig. Ang dugo ay nag-uugnay, pero ang pag-ibig ang bumubuo ng isang pamilya. Itinuro mo sa akin yan. Lorenzo, sabi ni Rose, ang puso ay puno. Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay buhay sa kanya. Ang mahalaga ay kung sino ang handang ibigay ang buhay para sa kanya. At ikaw yon. Lumapit si Lorenzo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Rose. Hindi ito malamig. Hindi ito nangingibabaw. Ito ay mainit at puno ng pangako. Pagod na ako, Rose. Pag-amin niya. Pagod na ako sa dilim. Gusto ko ng liwanag. Gusto ko ng buhay na kasama ka. Nakasama kayo. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siya. Ngunit hindi ito isang malaking singsing na may diamante. Isa itong simpleng gintong singsing na may isang maliit na ukit sa loob.
Hindi kita bibigyan ng isang palasyo dahil alam kong hindi mo kailangan yon. Sabi niya, ang boses ay taimtim. Hindi kita bibigyan ng kapangyarihan. Sa halip, ibibigay ko sa iyo ang aking pangalan, ang aking katapatan, at ang aking puso. Ibibigay ko sa iyo ang isang pamilya. Rose Santos. Tanong niya, ang dating Don Moretti ay naging isang simpleng lalaking humihingi ng isang pagkakataon. Will you be my wife? Tumulo ang luha sa mga mata ni Rose, ngunit ito ay luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Lorenzo. Isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Makalipas ang ilang taon, sa isang maliit na bahay malayo sa ingay at panganib ng New York, isang pamilya ang masayang naglalaro sa kanilang hardin. Isang lalaki, isang babae, at isang batang babae na ang tawa ay kasing liwanag ng araw. Sila ay sina Lorenzo, Rose at Lily. Biglang tumunog ang cellphone ko ni Lorenzo na nasa ibabaw ng mesa. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Marco. Isang tawag mula sa kanyang nakaraan. Tinitigan niya ito ng isang segundo. Ang tawag mula sa mundong minsan niyang pinagharian. Pagkatapos, sa isang simpleng kilos, pinatay niya ang tawag. Hindi na niya kailangan pang lumingon. Bumalik siya sa kanyang mag-ina. Niyakap sila pareho. Dito na ang kanyang kaharian. Dito na ang kanyang tahanan. Ang pamilyang hindi idinikta ng dugo, kundi pinili ng puso. At doon, sa ilalim ng payapang langit, natagpuan nila ang kanilang tunay na tahanan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak, at pagtibok ng puso ni na Lorenzo at Rose. Ang inyong pakikinig hanggang sa dulo, ang siyang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang bawat kabanata, may isang eksena na tunay na dumurog sa aking puso. Iyon ay ang sandaling inakusahan ni Lorenzo si Rose gamit ang pinakamasakit nitong nakaraan. Habang tinatype ko ang mga linyang iyon, ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Rose. Ang pakiramdam na hinuhusgahan ka ng walang kalaban-laban. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang simpleng paniniwala na ang pamilya ay isang pagpili, isang desisyon na magmahal araw-araw, lalo na sa mga panahong pinakamahirap. Ito ay paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang munting mitya ng pag-asa na kayang magliyab at magbigay liwanag. Ang pagpapatawad ay parang isang buto. Kailangan ng tapang para itanim itong muli sa isang lupang minsan nang natuyo dahil sa sakit. Ngunit kapag diniligan ng pangunawa, ito ay tutubo at mamumulaklak ng higit pa sa inaasahan. Kaya nais kong iwan sa inyo ang isang tanong, mahal naming tagapakinig. Kung ikaw si Rose, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot sa'yo, kaya mo pa bang buksan muli ang iyong puso at magpatawad? Ano ang naramdaman ninyo sa pagtatapos na ito? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon para sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana ay mapasaya nyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video na ito. Muli, ako ang inyong manunulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.